nagkaroon talaga ng away doon kasi ang ating si Sap Anton Lagdameo talagang nagkaroon ng deep hands operation, talaga minoberan niya yung local politics sa Maguindanao. So isa rin yan sa ikinatampo ng dami nating leaders dito. Dahil it was the promise, number one, yung equity of the incumbent, number two, yung tulong ng national, number three, yung pagkakaisa na layunin ng Pangulo, at yung number four, yung bagong Pilipinas. I think ang ganda sana ng bagong Pilipinas kasi hindi naramdaman ng ating mga kababayan because of politics. So kaya pala mga kababayan, hindi makasagot itong si Toby Chanco tungkol sa Mindanao. Kasi sadyang hindi niya hinawakan ang Mindanao. Kaya pala isinisisi ni Toby Chanco ang nangyari sa impeachment at sa kung ano-ano pang bagay. Kasi wala siyang ibang pagsisisihan. Either sisisihin niya yung sarili niya dahil hindi niya inasikaso ang Mindanao o sisisihin niya si Lagdameo dahil si Lagdameo pala ang campaign manager sa Mindanao. Sa akin mga kababayan, wala akong problema na maging 100% die-hard supporter ka ng politiko. Wala problema doon. Okay lang sa akin yun. Ang akin lang mga kababayan ay huwag tayong bulag. Huwag tayong bulag. May mga bagay na nangyari at kahit quote-unquote kaalyado daw, kahit best friend pa yan, pumalya siya. Hindi naman porke kapartido o kakampi, kapag pumapalya, kailangan tiisin. Hindi pwedeng ganun. Alam nyo mga kababayan, sa politika, there are no permanent enemies. Totoo yan. But also, in the same vein, there are also no permanent friends. Ano lang daw ang permanent? Interest. Ganyan ho talaga ang politika. It's every man for himself. And dapat nga, mga kababayan, alam ko at naiintindihan to ni PBBM, mabait lang talaga siya. He should also look out for number one, and that is himself. Kasi dito sa kapalpakan ng mga taong tinatrato niyang kaibigan o tinatrato niyang kaalyado, siya yung binabatuhan. Siya yung sinasabugan eh. Hindi naman sila. Paano niyo masasabi na yung impeachment ang issue? Yung mga vocal against Sara Duterte, nagsipanaluhan. The impeachment of Vice President Sara Duterte does not appear to be a liability to House of Representatives members as 100 of 115 district lawmakers got re-elected during the 2025 midterm election, sabi ng Tingog Party List, si Jude Asidre. Asidre also pointed out that in Mindanao, long considered to be the bailiwick of the Dutertes who hail from Davao City, 36 out of 44 district lawmakers who signed the impeachment got re-elected for a success rate of 81%. So ano nangyari? Ibig sabihin, hindi ho issue ang impeachment mga kababayan dito sa nangyari sa alyansa. Ang issue mga kababayan ay hindi nakampanya ng maayos ang alyansa sa Mindanao. In fact, mga kababayan, kahapon, tinignan ko siya, dalawa lang ang rally ng alyansa sa Mindanao. Imagine, sa 3 buwan, dalawa lang. Ano ho pa talaga ang naging dahilan ng pagkatalo ng alyansa? According kay WR Numero, na-shut off sila sa Mindanao. I would agree to this, mga kababayan. Agree ako dyan. Alam niyo, mga kababayan, tinrabaho ni PBBM yung Mindanao. Tinrabaho niya yan. Last year pa niya tinatrabaho yung Mindanao. Anong nangyari? Well, apparently, according sa isang gobernador na nanalo sa Mindanao, yun, yung infighting ang nagtulak para ma-turn off ang Mindanao. Because apparently, mga kababayan, according sa gobernador ng Mindanao, nakasama sa administration slate. Administration to nagkaroon ng power struggle last year diyan sa Mindanao. At nag-spill over siya hanggang election. Marcos's inner circle derailed programs and it cost him Mindanao, says Sultan Kudarat Governor. Kasi ang nangyari dito, lahat tayo nag-aaway-away. And when there's an appeal to the national, problema kasi may sarili-sariling interest ito sa ilalim. I think that's where the problem is, and I think that people should know that the things that are happening behind public view. So isa rin yan sa mga rason na dapat maintindihan natin mga kababayan, nagkaroon din talaga ng mismong divide
chaos, nagkaroon ng hindi pagkakasundo. So, kung hindi nakakasundo yung grupo, how can they deliver? Sino ba ang naging in charge dyan sa campaign sa Mindanao? Ang in charge dito sa Mindanao, kung hindi ako nagkakamali, yung Special Assistant to the President, Anton Lagdameo. President ko yun. Best friend nyo. Best friend niya. So kaya pala mga kababayan, hindi makasagot itong si Toby Chanco tungkol sa Mindanao. Kasi sadyang hindi niya hinawakan ang Mindanao. Kaya pala, isinisisi ni Toby Chanco ang nangyari sa impeachment at sa kung ano-ano pang bagay kasi wala siyang ibang pagsisisihan. Either sisisihin niya yung sarili niya dahil hindi niya inasikaso ang Mindanao o sisisihin niya si Lagdameo dahil si Lagdameo pala ang campaign manager sa Mindanao. Ang nangyari kasi dyan mga kababayan, last year, merong nag-aawayan ng mga local politicians. Nagkaroon ng power struggle. The allegation is this. Si Anton Lagdameo, para ma-establish niya yung PFP sa Mindanao, kinokontrol niya yung pasok ng ng benepisyo. Halimbawa, kapag ikaw hindi ka aalyado sa akin, hindi kita bibigyan ng benepisyo. Pag ikaw, alyado kita o unahin kita. Yung traditional politics, trapo. Oo. Sabi ni Joey Tolentino, ikaw, si Boss Mike at si Takero nakaamoy. Totoo. Naalala nyo mga kababayan, nung vinlog namin yan, di ba pinasabog namin yung akusasyon ng Mangudadato na sumisinghot daw ng 1 billion pesos per month yan si Lagdameo. Wala naniwala sa amin. Oo, tapos mga kababayan, ang sinasabi namin nun, audit nyo. Pa-audit ng budget ng Mindanao. Ipa-audit nyo yung sa BARM specifically. Hanggang ngayon, walang audit, di ba? Hindi sumagot sa audit eh. Ano nangyari? O basta yung parang prime minister ng BARM, tinanggal. Pinalitan na siya ngayon eh. Kaalyado ni ni Lagdameo. Nagkaroon talaga ng away doon kasi ang ating si Sap Anton Lagdameo talagang nagkaroon ng deep hands operation. Talaga minobran niya yung local politics sa Maguindanao. And isa rin dyan yung away ng Lakas, Partido Federal at iba't pang mga political parties na dapat nagkaisa. So, isa rin yan sa ikinatampo ng dami nating leaders dito. And I think that's one of the reasons why hindi nakadeliver din yung grupo. Dahil even among themselves, nagtatampuan. Dahil it was the promise, number one, yung equity of the incumbent. Number two, yung tulong ng national. Number three, yung pagkakaisa na layunin ng Pangulo. At yung number four, yung Bagong Pilipinas. I think ang ganda sana ng Bagong Pilipinas kasi hindi naramdaman ng ating mga kababayan because of politics. There were instances in the past kasi na because of what happened in the local politics na yung mga medical assistance, scholarship, financial assistance mula sa national government papunta sa isang locality hindi natutuloy because of politics. Ganon? Merong mga ganong instances kaya ang dami nagtatampo. Yun mga babae, naalala nyo sinabi ko na isang araw, ang politika pwede mong gamitin yan para sa mabuti. Ang politika parang baril yan eh. Kapag ipagtatanggol mo ang sarili mo, pagtatanggol mo yung pamilya mo, pinasok ka ng magnanakaw, binaril mo sa tuhod, it's for the good. Or kapag idedepensahan mo yung bansa mo, lalabanan mo yung mga invaders tulad ng China, it's for the good. Pero mga kababayan, kapag ginamit mo ang baril para mang-hold up, magnakaw, magtulak ng ipinagbabawal na gamot, mang-intimidate ng mga magsasaka para palayasin sila sa kanilang mga lupain, ginagamit mo siya ngayon sa kasamaan. Ganun din mo ang politika. Pwede mong gamitin yan sa mabuti, pwede mo nung gamitin sa kasamaan. Ang nangyari dito mga kababayan, nagamit yung politika sa kasamaan. Imbis na ibigay yung tulong at serbisyo sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, anong ginawa ng, allegedly, ano daw ang ginawa ng Lagdameo? Pinulitika yung tulong. Sayang, it was a missed opportunity para sa administrasyon. Although, kung tutuusin, overall, merong 6 na nakapasok, -1 kasi si Camille Villar is 50-50, although 50-50 din o kay Pia Cayetano. It could have been better. It could have, the outcome could have been way different kung yung kampanya ay tinrabaho na maayos. Kung hindi ito maa-address ni PBBM para sa susunod na eleksyon sa 2028 ay, alam nyo mga kababayan,
i-welcome nyo na sa red carpet ang China sa Pilipinas.